Ayan. So, magandang hapon mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Q TV. Ayan, kumusta po kayong lahat? So, update lang mga Q. 3 hours ago, naglabas po ng official statement yung Banga PNP Police Station mga Q. About dito po sa pagkalunod ni Joras Flores. So, dito mga Q nakalagay, nakapost pala yan sa Panay News na Facebook page mga Q. 3 hours ago po siya. Yan, pagkalumos ni Joras Flores sa Aklan, aksidente kag wala sang foul play. So sabi dito, pagkalunod daw ni Joras Flores sa Aklan River ay isang aksidente at walang foul play na nangyari. Yan. Nagpanindigan ang Banga Municipal Police Station sa Aklan sa pangunguna ni PCPT Dandy Gonzalado nga aksidente lamang ang pagkalumos ni Joras Flores kag wala sang foul play. So nanindigan daw si PCPT Dante Gonzalado na aksidente nga lang daw yung pagkalunod ni Joras Flores, mga Q, at walang foul play na nangyari. Ini ang official nga pahayag ang kasunod sang nagalapta nga peke nga impormasyon sa social media nga may kaangtanan sa aksidente. So ito raw mga Q ay taliwas doon sa mga sinasabi at kumakaalat ngayon sa social media na mga Q, na meron daw foul play na nangyari. So siguro nakita niyo naman, i-post ko rin nung nakaraang araw mga Q na meron ngayong kumakaalat na message na meron daw foul play, pinatay daw itong si Joras Flores. Pero ito po ay sinasabi dito ng Banga PNP Police Station na walang foul play na nangyari. Suno sa kapulisan, ilan na nahimo ang tanan nga pamaagi sa pagpangita nga ginbuligan sa nga nagkalain-lain na ahensya, organisasyon, sektor, risko volunteer kag private individual apang wala gihapon makita si Joras. So ito nga daw mga Q ay marami na rin nagtulong-tulong na hanapin si Joras Flores. Yan, iba't ibang ahensya, sektor, mga rescue volunteer, kag mga private individual na yung nagtulong-tulong sa paghahanap kay Joras Flores, pero hindi pa rin po siya nakikita. Bangod sini, ginakonsidera gihapon siya nga missing tubtob subong. At dahil doon daw, mga dahil hindi pa rin nakikita sa kabila ng sobrang dami na rin naghahanap, mga halos buong Aklan na nga, sabi nga sa KMJS, nagbabayanihan na yung buong Aklan para mahanap si Joras Flores. Pero bangod sa sining ginakonsiderar gihapon siya nga missing. At hanggang ngayon mga Q ay missing pa rin po si Joras Flores. Hindi pa rin po siya nakikita. Ayan, wala pa ring linaw kung nasaan po si Joras Flores. Sa investigasyon sang Banga PNP, napamatud-an nga aksidente lang ang natabo. Ang pamilya kag saksi mismo naghatag sa nga deklarasyon nga kumbinsido sila nga wala sang foul play sa pagkadula sini matapos nalumos. Ayan. So kahit ang pamilya daw mga Q ay nagapati man, naniniwala din na walang foul play na nangyari. Yan. At ito rin yung sabi rin ng mga kasamahan ni Joras Flores. Yan. Sa investigasyon, sa pag-imbestiga daw nila sa Banga PNP, napamatud-an ay nalaman na aksidente lang ang natabo, na aksidente lang daw ang nangyari. Ang pamilya kag saksi mismo naghahatag sang deklarasyon. Ang pamilya ni Joras Flores kag mga saksi ang nagbigay ng ng matibay talagang pahayag, mga Q. Nga kumbinsido sila nga wala sang foul play sa pagkadula sini matapos na lumos. So medyo nahihirapan lang ako mga Q, pero na-translate pa rin natin. So siguro naiintindihan niyo naman kasi Ilonggo yung pagkasulat, mga Q. So yun, Bayapia Alicia Kelida, WBSU intern, yan, Banga Municipality Police Station. More update pala mo. So yun mga Q, ayan na po yung official statement po. 3 hours ago po yan ha, 3 hours ago po yun ni-release dito po sa Panay News, panoorin nyo. I-search nyo lang Panay News kung gusto nyo talagang makita. So hindi po ako nagsasabi dito ng kung ano-ano mga Q. Yan po yung official statement po nila.
At so malinaw mga Q, ang Banga Police Station ay nagdeklara na ang pagkalunod ni Joras Flores ay isang aksidente at walang foul play. Ayan. So, kasi sa mga kumakalat ngayon, mga Q, sa social media, na may mga foul play daw na nangyari, pinatay daw itong binatang si Joras Flores. At so, ito, at siyempre marami rin sa inyong sasabi dyan mga Q sa comment section, ba't hindi daw sumasali yung mga kapulisan. So, mga Q, hindi naman pwedeng hindi iimbestigahan ng mga pulis yan. Iimbestigahan talaga nila yan, Mario. Siguro lang wala lang talagang ah, mga video na lumalabas na nag-iimbestiga sila. Pero syempre yung Banga PNP Police Station ay hindi talaga nagkulang sa pag-iimbestiga dito po sa pagkawalan ni Joras Flores. So ayan po yung kanilang official statement. Ayan, at ito lang mga Q, advice ko lang sa inyo. Ayan, bago kayo mag-share, bago kayo mag-repost, bago kayo mag-copy paste ng mga lumalabas ngayong mga fake news sa social media, ay i-check niyo munang mabuti. Ayan. Suriin niyo munang mabuti kung legitimate pa yung account na yan. Katulad nun, nung sa isa, nung naipakita ko rin sa inyo, ay wala siyang profile picture, tapos wala din po siyang friend. 'Di ba? So, tapos nakita natin sobrang daming nag-share. So, dapat tayo maging responsible po tayo. Yan, dapat tayo maging matalino rin tayo mga ka-Q. Tingnan muna natin, bago natin basahin yung isang post, tingnan muna natin kung legitimate ba yung Facebook page. Yan, kilala ba yung tao na nag-share na yan. At kung sa tingin ninyo ay kahinahinala naman, yan, mukhang dami account, ay wag nyo nang i-share. Yan. I-report nyo na lang. I-report nyo na lang sa Facebook, i-report nyo na lang sa TikTok. Yan. So, para hindi na lumaganap, mga Q. So, naturuan ko na rin kayo kung paano mag-report. Sa TikTok talaga, sobrang daming fake news na lumalabas na alam naman natin na yung TikTok ay sobrang daming gumagamit. Diba? Mas maraming gumagamit ng TikTok kumpara sa Facebook at YouTube. So, yun mga Q. Sana tayo mismo ay maging mapanuri din. Diba? Huwag agad-agad maniniwala mga Q. Porket nagsabi siya ng gano'n na kamag-anak siya, na konsensya siya, ganyan, ginahasa, ayaw ni Joros, gano'n, maniniwala na kaagad tayo, mga Q. So, siyempre maging matalino tayo, yan, maging mapagmatyag, yan, maging ano rin po tayo, maging, anong tawag doon, tayo din maging mapanuri, di ba, bago natin i-share, bago natin i-repost. So, yun lang mga Q. Maraming maraming salamat at abangan nyo lang yung mga susunod nating update dito po sa pagkawalan ni Joras Flores. Ngayon po yung day 21 na ng binata na hindi pa rin po siya nakikita. So, isa lang po yung hihilingin ko sa inyo mga Q. Yan na isama natin sa panalangin natin. Sana ay makita na si Joras Flores. Sana ay makabalik na rin sa pamilya niya. Kasi mga Q, sobrang nalulungkot talaga ako kapag nakikita ko yung nanay at saka tatay ni Joras Flores na alam niyo yun, gusto nang mayakap, gusto nang makita yung anak, mga Q. So, kung ano man yung nangyari, ayan, makabalik lang talaga si Joras sa kanila. Ayan, ay okay na yan, magiging panatag na yung lahat. Lalong-lalo na yung kanyang mga magulang. So, maraming salamat mga Q. Ayan, ingat kayo palagi. God bless po sa inyong lahat mga Q.